Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natalo, napikon, namaril, diyan nauwi ang away ng dalawang magkatrabaho sa isang construction site sa Cavite. Nagalit umano ang sospek kaya pinalaya sa site ang biktima nang talunin siya sa larong pool. Sa galit mga kapuso, namaril ang suspect at napatay ang biktima. Ang nahulikam na krimen at pagtugi sa suspect na mahigit isang taon nang nagtatago. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtubo. Mainit na ang ulo ng suspect at binubulyawan na niya ang biktima nang una siyang makunan ng video. Pagbalik ko niya, pakalain siya. Hindi na ako tatlo. Pilit daw na pinapalayas ng suspect ang biktima sa construction site kung saan sila kapwa nagtatrabaho. Ang dahilan, napikon daw ito sa larong pool. Kailangan kita. Polis ka na. Hindi nagtagal, sinugod na ng suspect ang biktima. Ano? Umalis ang suspect at may kinuha at sa kanyang pagbalik, may tanga na itong baril. Mapuputol ang video recording pero dito na raw nabaril ang biktima ng suspect na mabilis na tumakas. Nangyari ang krimeng ito sa Silang Cavite noong February 2025 at makaraan ang higit isang taon. Nagkaroon na ng lead ang Silang Cavite Police. Naaresto na ang suspect sa murder case na ito. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Kapkapang. Nasurpresa ang suspect na inabutan ng mga pulis na natutulog sa sala ng bahay. Nakakuha tayo ng information given to us by our barangay officials and group leaders na bumalik itong akusado doon sa kanyang asawa sa bahay niya ro sa lugar nila. 1 year and 5 months na itong kaso na ito na kung saan ng ating suspect ay nagtago na after the commission of the crime. Case closed na ito kung ituring ng PNP. Yung binanggit ng ating akusado, kaya niya daw naparil itong si biktima, ay natutulog na siya di umano at kinukulit daw siya sa sobrang kalasingan, kinukulit siya. And then lumabas siya, ang sabi sa kanya nung kinatok siya is pinahihinto daw yung paglalaro ng pool. Ang suspect, kung maibabalik lang daw niya ang pagkakataon, sana'y hindi ito nauwi sa ganoon. May nabenta rin sa akin doon ng mga kasama sa trabaho ng Partido sa Chelsea. Nabulot ko po. Ayun, nandun na po, na-disgrasya ko na. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa witness stand si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sinabing mayroon na silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise para umano patayin ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ayon pa kay Matibag, ang naging pahayag ng bise ay hindi lang basta pagbabanta, kundi plano anya sa pagpatay sa Pangulo na maituturing ding banta sa national security. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, tama ka, no? Sinabi nga ni NBI Chief Melvin Matibag dito sa impeachment court na yung sinasabi ng ilang araw na umano'y plano o pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos ay hindi lang basta pagbabanta, kundi isang plano. At sinabi rin nga niya na meron na silang persons of interest kaugnay dito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao
Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sino ang kinausap na yan ni Vice President Sara Duterte para umunong patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker? Yan ang tanong ng prosecution nang isa lang nila sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag sa Day 8 ng impeachment trial. Sabi ni Matibag, may natukoy nga raw silang persons of interest na maaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa daw ang investigasyon at kailangan nilang maprotektahan ang kanilang informante. Sabi pa ni Matibag, ang pahayag na ito ng bise, hindi umano simpleng banta, kundi paghayag ng aktual na plano ng bise para patayin umano ang Pangulo. Obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Ayon kay Matibag, lumikha ang NBI ng Special Task Force nitong April 16 ng taong ito para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na aniyay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong kay Matibag ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto niya ang umano'y pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Sabi ni Matibag, ang tema raw ng mga sinabi ni VP Sara noong October 2024, Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself cutting his head. pareho sa tema ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa launching ng Rage Coalition nitong April 2026. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte ng panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Objection, kung Your mayroon Honor. man Objection, at Your kung Honor. iyong nalalaman. Objection, Your Honor, still vague and as unanswered. Witness may answer if he knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond. Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. Dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita-kita natin, meron pong mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga
video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Ani Matibag sa investigasyon ng NBI, kinonsidera din nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag niyang open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at pinunto na hindi pirmado at hindi notarized ang ipinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan naman ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte copy. Considering, Your Honor, the reading of this portion of this piece of paper, Your Honor, we ask for a fourth clarification on the part of the chair that the reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Bago naman sumalang sa pagtatanong ng prosecution si Matibag, pinagsabihan siya ng impeachment court dahil sa pag-anunsyo na iniimbestigahan nila ang paggamit ng pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Bagay na pinalaga ni Senador Alan Peter Cayetano na namuno sa paghahanda sa SEA Games. The chair would like to remind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. Mel, sinabi nga nitong si Senator Escudero na yung issue sa pagitan ni Matibag at ni Cayetano ay ire-refer na lamang ng impeachment court sa Senado. Total malapit na pong magbukas ang sesyon. Mel? Sandra, yung persons of interest na tinutukoy ni Matibag, may binigay ba siyang detalye tungkol sa pakikipag-usap niya dito sa mga ito? Sandra? Ayon kay Matibag, no, yung mga persons of interest, no, na kanilang na-identify na hindi rin niya pinangalanan, no, sa harap ng impeachment court, yung iba dito ay maaring kasama mismo dun sa pagpaplano at meron din daw persons of interest na sabi niya maaring ito mismo yung kausap ng bise. Pero sa ngayon, Mel, medyo matipid pa, no, yung pagbibigay ng detalye ni Director Matibag, pero sabi niya after 3 to 6 months ay maaring mas malinaw na ang bagay na ito. Mel? Pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero kanina, no, na basahin ni Matibag yung affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad na hitman, yung si Arturo Las Cañas. Ano ba yung kaugnayan nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? At bakit pinayagan kahit hindi notarized at hindi permado? Sandra? Yes, Melbel, yung dokumento kasi na binasa kanina, no, ang bahagi noon ay nagsasabi na nung daw nilikha yung Oplan Tokhang noong 2012-2013 ay may basbas at alam ito ni Vice President Sara Duterte na noon ay lokal na opisyal. At ayon po dito kay sa prosecution, itong dokumento na ito ay nasa ICC at kahit doon naman daw ay hindi na ni-require ng ICC yung na ito ay notaryado. Pero ganun pa man, sinabi ng impeachment court ni Presiding Officer Escudero na iba naman yung impeachment court doon sa ICC. Ganun pa man, ito po ay pinagbigyan. Basta ang sabi ni Presiding Officer, hindi naman tinetestify dito kung totoo yung nilalaman ng affidavit na yon, kundi ito lamang ay sinasabi na dumaan sa kamay ng NBI sa proseso ng kanilang pag-iimbestiga sa umano ay pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Mel? Sabi ni Matibag, balikan natin yung sinasabi ni Matibag na kinetic effect.
Ano raw ba yung epekto ng mga binitiwang banta umano ni VP Sara at ni Mayor Baste Duterte? Sandra? Oo, ang sinasabi niya, nung tinanong nga siya kung ano itong kinetic effect, ang sinasabi niya ay bukod doon sa naging pahayag ni Mayor Baste at saka ni VP Sara, ay meron na rin daw gumagaya at nagbabanta sa buhay ng Pangulo. At makikita raw ito, halimbawa sa social media, sabi niya merong pagbabanta, patuloy na pagbabanta sa buhay ng Pangulo at maging doon sa pagbanggit na kukunin ang kanyang ulo. Mel? Ay doon naman sa simula ng impeachment trial, pinagsabihan ni Matibag ng impeachment court na huwag magsalita tungkol doon sa mga miyembro daw ng korte, di ba? Ano yung magiging epekto nito kay Matibag at sa mga investigasyon na isinasagawa ng NBI sa ilang senador? Sandra? Yes, Mel, sinabi nga ng presiding officer na bagamat binigyan nila ng warning itong si Matibag, wala naman daw yung dapat mag-iepekto doon sa trabaho ng NBI na imbestigahan ito. Pero palagay ko, Mel, bahagi lamang din niya nung ginagawa ng impeachment court na pagrerenda, no? Kasi mula kahapon ay ayaw nila talaga na mahaluan ng ibang issue yung proceedings nila patungkol nga dito sa impeachment case ni VP Sara. Pero yun nga, sabi ng presiding officer, ito ay i-refer naman sa Senado at kumbaga tusawa, pwede nilang talakayin ito sa oras na magbukas ang sesyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nakausap na umano ni Defense Team spokesperson Attorney Michael Poa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagpabor ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ng bise at kanyang mister. Sinabi ko naman sa kanya that we have already requested for the certified true copy of that ruling, but whether we will be going up or we will just accept the ruling as it is ay hindi po namin napag-usapan ng malaliman pa. I-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. Ayon kay Poa, nasa The Hague, Netherlands ngayon si Duterte. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa ang bise para sa isa umanong overseas trip. Bukod sa The Netherlands, magtutungo rin umano sa Qatar at United Kingdom si Duterte. Pagdidiin ng OVP, walang ginamit na pondo ng gobyerno sa biyahe. Samantala, kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang paghingi ng sampina ng prosekusyon para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag na nasa lengguaheng Bisaya at isinali ng GMA News, tanong ng kongresistang Duterte sa prosekusyon, nawala, nakalimutan o ngayon lamang ba naisip na kailangan ng mga naturang dokumento? Kung kumpleto na ang articles of impeachment na inaprobahan sa Kamara, bakit anya ngayon lamang naghahanap ng papeles na dapat daw ay matagal ng hawak ng prosekusyon? Baka raw hindi ang dokumento ang kulang, kundi ang mismong kaso laban sa bise. Sagot naman ni House Prosecutor Congressman Shel Jokno, wala sa trabaho ng prosekusyon na hulungkatin ng ebidensya dahil nasa kamay ng Senado ang paglilitis. Anya, sa Senate Impeachment Court ang panahon para magpresenta ng ebidensya at kasama diyan ang pagpapasampina para sa mga naturang ebidensya. Huli sa magkaiwalay na operasyon sa Pampanga ang umano'y leader ng termite gang at dalawang iba pa na nag-ooperate sa Central Luzon. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang convenience store sa Bamban, Tarlac, kita kung paano ito nilooban ng 3 nakabonet. Maya-maya pa, makikita ang isa sa mga suspect habang pinipicturan ang vault na kanilang nabaklas. Ilang saglit pa, makikita ang isang suspect habang pasan-pasan na ang vault na tuluyan na niyang nilabas at isinakay sa kanilang getaway vehicle. Nahulikam din ang kanilang pagpuntirya sa 3 establishmento sa probinsya ng Isabela. Modus nila, tinataon nila ng weekend. They're renting safe house para sa tutuluyan nila. Pero paalis-alis sila doon. At ang ginagawa nila, umiikot sila palagi, naghahanap sila ng would-be place na i-operate nila para manakawan.
Arestado sa Porac at Mabalacat, Pampanga ang 3 suspect kabilang ang kanilang leader. Ayon sa PRO3, miyembro ng termite gang ang mga suspect na nag-ooperate sa Central Luzon. Sila rin umano ang nagukay ng tunnel sa isang rural bank sa Nueva Ecija nitong March 22. Binutas nila ang sahig nito, pinasok at dinimas ang pera sa loob. Itong grupo na to ay nagsimula ito yung sa tinatawag nating termite gang. Pinapasok nila sa ilalim, nagukay sila sa ilalim. Siguro nahihirapan na sila, according to them, medyo matagal. Ito kasi instant, in less than 20 minutes nakukuha nila yung gusto nila. Na-recover sa mga suspect ang kanilang getaway vehicle, ang kanilang ginagamit sa paghukay at kanilang magpasok sa mga establishmento at iba't ibang plaka sa kanilang mga getaway vehicle. Isinilbi na rin ng Police Regional Office 3 ang iba pang mga warat ng suspect na kinibibilangan ng frustrated murder at robbery. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso, with a happy and grateful heart. Bumisita at nagpasaya ng mga batang may disabilities si Ashley Ortega. Pero ano naman kaya ang next para kay Ashley ngayong tapos na ang pagganap niya sa Apoy sa Dugo? Makichika kay Aubrey Carampel. Kasabay ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week, nakasama ni Sparkle star Ashley Ortega ang ilang batang may disability para sa isang fan meet and Thanksgiving celebration sa Navotas City. Naging malapit daw ang persons with disability kay Ashley mula nang gampanan ng role ni Angel sa GMA Afternoon Crime Series na Apoy sa Dugo. Itong mga kids na mga kasama ko ngayon, naiintindihan ko sila. So I want na hindi natin sila makalimutan. Gusto ko ma-experience rin nila yung kasiyahan today. So I'm just really happy. Katuwang ni Ashley sa pag-organize ng event ang kanyang fans. Maraming salamat sa aking mga fans. Sila ang nag-organize lahat ng to habang busy ako sa work. So kagagawan din to ng Ash Lovers. So maraming salamat sa Ash Lovers. Mahal na mahal ko kayo. Kagagaling lang ni Ashley ng Vietnam kung saan nakasama niya ang Apoy sa Dugo co-star sa sina El Villanueva at Derek Monasterio at kaibigang si Roxy Smith. Bukod sa Vietnamese food and sightseeing, nag-enjoy din daw silang mag-shopping dahil nadagdagan na naman ang kanilang wardrobe. Nag-organize sila ng garage sale kasama ang kanilang besties na sina Shuve Etrata, Sky Chua at Sugar Mercado. Sobrang nag-enjoy ako mag-shopping. So, meron akong ipopost soon. Siguro sa garage sale ko, I will sell all my clothes for 250 pesos. Lahat. Next month, may out-of-the-country trip daw ulit si Ash with boyfriend Mavi Legaspi. Manonood kami ng concert. I'm looking forward to that. And right now, busy lang talaga siya sa sports niya ngayon. Lagi siya nag-golf. Naghahanda na rin daw si Ashley para sa gagawing pelikula. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz 7.